Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan, reaksyon na naman tayo dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Ito na ang nagte-trending ngayon. VP Sara Duterte at Senador Risa Hontiveros nagkasagutan sa Senado. Ito na ang nagte-trending ngayon na naman. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte na namumulitika raw si Senator Risa Hontiveros sa budget hearing kanina sa Senado. Pero nanindigan ng senadora na nagtatanong lang siya kung tungkol saan ba ang librong isinulat ni VP Sara na balak ipamahagi at pontuhan ng 10 milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Dahil lang sa libro ay nagkasagutan. Okay, continue lang. Sa pagharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pondo ng Office of the Vice President o OVP para sa taong 2025, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros. Tinanong ng senadora ang tungkol sa hinihinging 10 milyong pisong pondo ng OVP para sa ipamamahagi ng isang librong pambata na pinamagatang Isang Kaibigan. Nako, 10 milyon ang presyo, Isang Kaibigan, libro, okay, pambata, siguro pang grade 1 ito. Or pang daycare, okay? Pang grade 1, pang grade 2. Okay, continue lang. Mismo si Vice President Sara ang nagsulat ng kwento ng librong yan. Sabi ni Hontiveros, ilang libro ba ang bibili ng OVP at ano raw ba ang kwento nito? Ang tanong na yan ng senadora, pinagdudahan ng bise na pamumulitika raw. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of the senator. Ganon. Tanong lang kung anong laman ng libro mo. Mukhang nanggigil ka na agad. Ano ba yung sinulat mo dyan talaga? Problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At nako, ay pangit yan pag may pangalan mo. Kasi nga, politician ka. Gagawa ka ng libro, dapat iba naman. Bakit pangalan mo? Siyempre, sabihin niya, ako sumulat niyan. Okay. Yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Tama. Tama si Senadora Risa. Okay? Tama yung sinabi mo. Kasi nga, may pangalan yung libro na ibibigay mo sa mga bata, di tamang pamumulitika yan. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Nako. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Okay. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Gumanti rin ang tirada si VP Sara sa kanagkwento ng tungkol sa politika noong 2016 elections. Madam Chair, hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Ay, ganon. Ay, ibig sabihin, walang ganyan na naman, VP Sara. Pumunta siya sa Davao, ay parang nag-aano kanya, nang-aasar. Normal lang na matalo ang isang politiko. Ibig sabihin, humingi ng tulong sa Davao, ganon, ganyan. Usapan ko ulit, kung please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Kasi nga si Duterte, ay iba na nga ang sinasabi niya. Kinakalaban niya ang CPBBM. Nagiging against the government na siya. Kaya, natural lang yon. Dito na namagitan si Finance Committee Chairperson Grace Poe. Anya, hindi ito ang tamang panahon para mag-ungkatan ng nakaraan. Muling ibinalik ang tanong sa kung tungkol saan nga ba talaga ang librong Isang Kaibigan. Madam Chair,
the explanation is in the title, isang kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Tama nga naman. Kung sinagot mo na agad, hindi ka na sana isang kaibigan. Ano ba libro yan? Yung tanong, 10 milyon ang presyo. Para siguro sa mga daycare, kinder. budget Libre yan, ha? Libre. Kaya lang, baka pag magiging leaflets yan eh. Pag naging leaflets na, baka singilin. hearing po ito. Maningil. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Nagkakahalaga ng mahigit 2.03 billion pesos ang hinihinging budget ng OVP para sa taong 2025. Ilan sa mga sinisilip ni Senadora Hontiveros ang ilang proyekto ng Vice President na ginagawa na rin daw sa ilang ahensya ng gobyerno. Gaya na lamang ng burial at medical assistance para sa mahihirap nating kababayan at pagbibigay ng tulong sa mga nasalantang pamilya. May kaparehas na programa na raw yan sa DSWD at DOH. Ibig sabihin, kinakopya lang ang programa ay di doble-doble na. Paliwanag ni VP Sara, marami ang humihingi ng tulong sa kanilang opisina at hindi raw nila... Napansin ko lang ito kay VP Sara, puro Davao ang alam. Nagkuhan sa Davao, ganito sa Davao, lawak-lawak ng buong Pilipinas, puro Davao ang pwedeng hindian ang mga nangangailangan. Pero sabi ni Senator Hontiveros, siya mismo ang magtutulak na ilagay na lamang ang budget sa ilang programa ng OVP sa mga 9 agencies na may kaparehas namang proyekto. Tama. Kasi nga, kung parehas ikuan. Dito pumitik ulit si VP Sara. Kasi nga, si VP Sara, puro Davao ang alam nito eh. Kawawa naman yung ibang parte ng Pilipinas. At inalala ang sinabi raw noon ni Hontiveros. Alala na Let me naman. just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Bakit ka may binabasa? Hindi mo ba alam ang kanyang nakaraan? comeback is still a very real and present danger. Alam niyo mga kaibigan, sa mga senado, pag may binabasa ang tao, halimbawa ako, gumawa ng mga sulat-sulat ganito, scripted, okay? Babasahin ko dito. Kung anong sinulat ko, yun ang babasahin ng senador. Dapat may walang ganyan. Kasi nga, buong Pilipinas na nanonood sa iyo. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas. Natanong din si VP Sara tungkol sa issue ng mga tinanggal na security detail niya mula sa PNP. Yung mga matatagal na raw kasi at kilala na ng bise ang tinanggal. Nanindigan ang bise na isa itong political harassment. Sa huli, kasi nga, paano hindi tanggalin? Puro kuwan na. Dapat palitan ng bago. Usot sa komite ang hinihinging budget ng OVP at inirekomenda na itong ipresenta sa plenaryo sa mga susunod na buwan. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Talaga naman. Okay, tapos na mga kaibigan, VP Sara Duterte versus Senadora Hontiveros nagkasagutan ukol sa hiling ng 10 milyon pondo para sa librong akda ng bise. Pangit yun, di ba? Kasi nga makikita mo sa libro mga kaibigan, may pangalan ng isang politiko ni VP Sara. Ano ang iisipin ng bata? Anong iisipin ng tao? Di ba parang politik din yan? Para ka rin isang halimbawa mayor ka lang nagawa ka ng ito ang tulay para sa inyo, halimbawa bagong tulay. Tapos nakalagay ang pangalan mo. Mayor ganito, ganyan. Di ang tawag doon pa-EPS. Di ba? Kaya kung halimbawa, gumawa ka ng libro, wag mo na pangalanan ang pangalan mo. Pili mang ibang pangalan. Burloloy. Or gawa ni Juan. Kaya lang gawa niya, pinipilit niya. Isang kaibigan. Ano naman kaya yan? Bago ang... Bahala na sila dyan. Kasi nga, ang politics mga kaibigan, ganito talaga, nagpapagalingan. Pero, medyo lamang dito. Okay? Napansin ko lang medyo lamang dito si Senadora Risa Hontiveros. Kasi nga, simple lang naman yung tanong ni Senadora Risa. Ano yung
ano yung nakalagay sa libro at yun na nga, ano ang laman, okay, ng libro. Pumalag na ito si BP Sara agad. Kuninto yung nakaraan ni, parang nag-ano yan kinontra na agad. Nung nakarang eleksyon, pumunta ka sa akin, parang ganun yan humingi ka ng tulong. Di ba? Ganon. Pero kung ito ay tatakbo ng presidente, itong dalawa, si BP Sara at saka si Risa Hontiveros, laglag dito si BP Duterte. Sa tingin ko lang Sa tingin ko lang sa ngayong panahon. Kasi nga itong si BP Sara, pagbaba yung survey, nasira na ng sasira. Dahil din ng kanyang ama. Maganda na ang record, nasira na nasira, bumagsak na bumagsak. Ayun, mahina na ngayon ang survey. Okay? Pero survey pa lang yan. Pero pagdating sa election siguro, final, bahala na sila. Alright? Hanggang dito na lang mga kaibigan. BP Sara versus Senadora Risa Hontiveros. Nagkasagutan. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.